Anong gagawin mo kung yung condo unit na tinitirhan nyo ay tinitirhan din ng isang pamilyang multo? Itong story na to ay nangyari siya year 2015 and it lasted for 3 years. This happened sa Manila lang sa may U-Belt. And it was occupied by college students. Yung sender natin today ay si Prey. Siya ay taga Quezon Province. And lumipat lang siya sa condo unit na to nung siya ay nag-college student na. Yung very first encounter ni Prey was isang gabi. Siya ay nakahiga sa kama niya. It was a normal day. Naka-earphones siya, nagsa-cellphone. Naramdaman niya na yung isang side ng earphones niya is parang may nag-force na tanggalin mula sa tenga niya. Then when she checked around, wala namang tao. And after noon, she felt like may humila ng kumot niya. Over the years na nagstay siya doon, walang kahit na sino sa mga naging kaibigan niya yung kayang tumagal sa condo unit. The reason why, yung mga taong nagpupunta doon is parang palaging hindi welcome. So they would really encounter things na hindi nila ina-expect. There are moments na kapag nagpapatugtog sila, yung music would always have a glitch, minsan nagre-rewind, and may instance pa nga na habang nagpa-play yung music, may maririnig sila sa background na parang batang umiiyak. One of the worst that happened or na-experience pa nga ni Prey is one time habang sila ay nagpapatugtog, may narinig siyang isang babaeng sumigaw na parang galit and ang sabi is, natutulog ang anak ko. Yung ibang mga nakasama ni Prey sa condo unit ay nagsisialisan na kasi hindi nga nila kinakaya yung paranormal activities na na-experience nila. Pero si Prey ay nagstay until year 2018. On that year, na-experience niya yung pinaka-worst na paranormal activity na nangyari sa kanila. Isang gabi, on a normal college weekday night, si Prey ay may kasamang 3 babae. Yung isang roommate ni Prey ay nasa banyo, nagtutoothbrush. Then, si roommate number 2 is nasa kama. Yung kama nila is double deck and all of a sudden, yung isang roommate ni Prey na nasa kama is lumapit sa roommate nila na nasa banyo. And paglapit niya, ang sabi niya sa kaibigan nila is, may nakita akong bata na nasa ibabaw ng kama, naglalaro. Ang nakakatakot pa na part dito, ang sagot sa kanya ng roommate niya nagtutoothbrush is, talaga, andyan pa rin siya? So, ibig sabihin, lahat sila nakikita yung batang naglalaro sa ibabaw ng kama. Nung sinagot sa kanya yon, bigla siyang pumunta ng balcony and napansin ni Prey na parang may kinakausap yung girl. Nung napansin niya na may kinakausap yung isang roommate niya sa may balcony, nilapitan siya ni Prey and tinanong na, sinong kausap mo dyan? Paglingon ng roommate nilang nasa balcony, nagulat siya kasi nasa harap niya si Prey. Pero bakit nga ba siya nagulat? Nung tinanong siya ni Prey kung sinong kausap niya, ang sagot niya is, ikaw yung kausap ko. So, ibig sabihin, doppelganger or shapeshifter yung kausap ng roommate niya. Nung narinig ni Prey yun, natakot siya and suddenly na-feel niya na parang may tumapik sa may bandang binti niya. Nabigla siya sa nakita niya kasi merong marka ng kamay. Unconsciously, parang biglang nagkaroon ng vision si Prey. It's weird kasi nung pagpikit niya, parang siyang dinala sa past and nagkaroon siya ng vision sa kung ano yung nangyari sa condo na yon. So yung abilities ni Prey is hindi pangkaraniwan sa mga katulad ko na nakakakita lang, nakakarinig. Sa case kasi ni Prey, meron talaga siyang ability na mas extra yung mga kaya niyang gawin sa paranormal world. And bihira lang tayo maka-encounter ng mga taong kayang gawin yung mga yon. What she saw sa vision niya is, bagong gawa pa lang yung building na yon, nakita niya na on that specific room, merong isang family na nakatira. Isang buntis na babae, isang batang maliit, which what I think yung nakita nila doon sa ibabaw ng double deck, and yung asawa nung babae. Unfortunately, yung babae is pinatay siya nung sarili niyang asawa. It's kind of brutal kung ano yung nakita ni Prey kasi nakita niya na sinaksak ng lalaki yung tiyan ng girl. And yung maliit na bata is nakita niya na may laslas yung mga mukha. After a minute or two, sila ay nagpanic na lumabas sila ng condo para sana manghingi ng tulong sa guards. And pagbalik nila kasama yung guard and yung isang manager na naka-duty that night, may nakita silang mga rosary na nagkalat sa floor. Yung rosary is sira. And what creeped them out is nakita nila na yung cross ng rosary is parang nakabend. So I am assuming na itong mga kinakaharap nila Prey sa condo unit or poltergeist
and hindi sila basta-bastang entities. Yung parents pala ni Prey are may abilities. That is something na namana ni Prey. So what she did is tinulungan niya yung mga entities na nandun sa unit para malagay na sa tahimik. By the way, si Prey pala ay may-ari ng Beyond Senses. Sila ay nag-o-offer ng tarot reading services sa mga events or personal readings. And to be honest, nung nakausap ko siya, binigyan niya ako ng reading service. And I was surprised kasi may mga alam siya sa akin na there's no way malalaman niya. And she have been doing workshops and readings sa mga tao na kailangan ng tulong sa career, money, love life, basically in life. So if you want to check them out, you can check Beyond Senses on Instagram, on TikTok, or on all their social media platforms. Maniwala man tayo or hindi, these things really exist. By the way, here is my final look. It's a very simple glam, very wearable, and I really enjoy doing it kasi simple lang siya pero may impact. That's it for my video. Kung meron din kayo mga horror stories na katulad nitong kay Prey, you can message me on Instagram, you can share source with me there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!